Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa lihim ng isang Nazi tunnel sa Poland hanggang sa makasaysayang escape tunnel na nagpabago sa kasaysayan ng digmaan, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na nahukay mula sa ilalim ng mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Lihim ng tunnel. Sa kailaliman ng Owl Mountains sa Poland, natuklasan ng mga manggagawa ang isang malawak at mahiwagang tunnel system na tinatawag na Project Rees. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong lumang bunker. Ngunit habang nilaliman ng pagsisiyasat, napagtanto nilang ito ay isang napakalaking underground complex na ginawa noong early 1940s gamit ang sapilitang paggawa mula sa mga bilanggo sa concentration camps. Maraming buhay ang nalagas sa ilalim ng brutal na kondisyon, kaya't ang lugar na ito ay hindi lamang puno ng misteryo, kundi isang patunay rin ng matinding trahedya. Ang laki ng tunnel ay halos hindi masukat. May mga pasilyong higit 20 talampakan ng taas at umaabot ng ilang football fields ang haba. Ngunit ang pinakanakapagtataka, wala silang natagpuang kayamanan o armas. Ang ilang bahagi ay selyado at hindi pa rin nabubuksan hanggang ngayon. May mga teorya na ito raw ay dapat gawing lihim na headquarters ni Hitler, habang ang iba naman ay naniniwalang isa itong taguan ng advanced technology. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ano ang tunay na layunin ng proyektong ito. Number 9. Banal na kayamanan. Sa gitna ng mga nakakakilabot na tunnel at bunker na ginamit noong World War II, isang hindi inaasahang kayamanan ang nadiskubre kamakailan. Mga Jewish religious artifacts na nawala sa loob ng mahigit 75 years. Hindi ito mga armas o ginto, kundi mga sagradong bagay tulad ng Torah scrolls, menorahs at ceremonial cups. Ayon sa mga historian, plano umano ng mga Nazi na itayo ang isang museum of an extinct race, kaya't sistematiko nilang nilimas ang mga simbahan at bahay ng mga Hudyo at itinago ang mga sagradong gamit na ito. Ngunit hindi na natuloy ang madilim na layunin ng mga Nazi. Sa halip, ang mga artepakto ay natagpuan sa mga lihim na lagusan at abandoned buildings. Marami sa mga ito ay nasa maayos pang kalagayan. Isang Torah scroll mula sa Prague na ninakaw pa noong mahigit 80 taon ang nakalipas ay muling ginagamit na yon sa mga seremonyang pangrelihiyon. Isipin mo, isang banal na sulat tinangay sa panahon ng digmaan at muling bumalik sa kanyang tahanan upang ituloy ang pananampalataya. Number 8. Bungkel sa bakuran. Isang ordinaryong araw ng paghahardin ang nauwi sa nakakagulat na tuklas para sa isang pamilya sa Southwick, UK. Habang nagtatanim sila sa kanilang likod bahay, may natamaan silang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Sa halip na simpleng basura o lumang tubo, isang buong buo at functional pa rin na World War II air raid shelter ang kanilang nahukay. Isang tunay na urasang kapsula mula sa panahon ng Blitz. May concrete entrance ito, ventilation shafts, at matitibay na metal supports na nanatiling buo sa loob ng maraming dekada. Hindi basta-bastang lungga ang nadiskubre nila, kundi isang protektadong kanlungan na itinayo upang mailigtas ang mga pamilyang Briton mula sa bumabagsak na bomba ng mga Nazi. Nang mabalitaan ng mga eksperto ang balita, dali-dali silang nagtungo at namangha sa kondisyon ng bunker. Isa itong pambihirang pagkakataon para sa kasaysayan. Makakita ng hindi dokumentadong shelter na hindi kailanman na antig ng panahon o tao. Sa bawat sulok nito, ramdam ang takot, pag-asa at determinasyon ng mga taong minsang sumilong dito. Number 7. Lihim ng Jersey.
sa ilalim ng mapayapang isla ng Jersey sa English Channel. Isang nakakabiglang lihim mula sa panahon ng World War II ang muling naungkat, ang Jersey War Tunnels. Itinayo sa solid rock ng mga presong pinilit magtrabaho, ang tunnels na ito ay parte ng ambisyosong proyekto ng mga Aleman na kilala bilang Holgang Sanlaga Act. Layunin nitong maging lihim na fortress bilang suporta sa Atlantic Wall ni Hitler. Sa loob ng tunnel, may mga storage room, command posts, at isang underground hospital. Kumpletong-kumpleto, tila huminto ang oras sa loob. Makalipas ang mga dekada, muling binisita ang mga tunnels ng mga historian at restorers. Natagpuan nila roon ang mga kagamitan mula pa sa digmaan, mga lumang tools, hospital beds, at medical equipment na hindi na ginalaw mula noon. Ang pinaka nakakakilabot, ang ilang bahagi ng ospital ay halos parang gumagana pa rin. At ngayon, ang tunnel system na ito ay ibinebenta. Nakabukas ang posibilidad na maging museo o baka isang kakaibang atraksyon. Isang tunay na patunay na kahit ang pinakatahimik na lugar ay may tinatagong malalim na kasaysayan. Number 6. Bomba sa ilalim. Isang pambihirang babala mula sa nakaraan ang patuloy na lumilitaw sa mga lungsod ng Germany. Ang mga bomba mula pa noong World War II na nananatiling buhay sa ilalim ng lupa. Sa iba't ibang lugar tulad ng Berlin at Frankfurt, muling nadidiskubre ang mga 500-pound explosives na hindi sumabog noong panahon ng digmaan. Sa tuwing may konstruksyon o paghuhukay, may posibilidad na muling matagpuan ang mga ito na siyang nagiging dahilan ng evacuation ng libu-libong tao at pag-roll out ng mga bomb squads sa gitna ng modernong syudad. Hindi ito basta-basta usapin ng lumang bakal. Ang bawat bomba ay maaring sumabog sa isang maling galaw at ilan sa mga ito ay sapat na upang magwasak ng isang buong city block. Ang katotohanang higit 2 milyong toneladang bomba ang ibinagsak noon ng Allied Forces at libu-libong piraso ang hindi sumabog ay nagpapatunay na ang World War II ay hindi pa lubusang tapos para sa mga German ngayon. Sa bawat ag-ukay ng kalsada, tila bumubulaga ang mga multo ng nakaraan. Number 5. Lihim ng Normandy. Akala ng marami, wala nang bagong madidiskubre sa D-Day beaches ng Normandy hanggang sa isang grupo ng mga mananaliksik ang nakatagpo ng isang nakakagulat na hanay ng mga Nazi bunkers. Itinago sa ilalim ng makakapal na damuhan at lupa, ang mga bunkers na ito ay may makakapal na pader, interconnected tunnels at posisyon para sa matinding depensa. Kahit ilang milya lamang mula sa aktwal na invasion site noong 1944, hindi ito kailanman nakita sa mga dating mapa o record. Ang tunay na nakakakilabot, ang loob ng mga bunker ay tila iniwan sa kalagitnaan ng digmaan. May gas masks pa, rusted na armas, signage sa wikang Aleman, at mga kama ng sundalo na parang isang araw lang silang umalis at hindi na bumalik. May mga hinalang ang mga ito ay parte ng isang lihim na depensa na hindi man lang naipabatid sa maraming tropang Taliman. Sa panahon ng labanan, posibleng naging turning point ang presensya nito. Isang misteryo na hanggang ngayon ay patuloy na sinasaliksik ng mga eksperto. Number 4. Peke sa labanan. Isang kakaibang digmaan ang pinlano ng Nazi Germany, isang laban gamit ang pera at panlilinlang sa halip na bala. Tinawag itong Operation Bernhard, isang lihim na proyekto kung saan ginamit ng mga Aleman ang mga bihag sa concentration camps upang lumikha ng napaka-perfectong peking British banknotes. Mahigit 130 million pounds ng counterfeit money ang ginawa nila, kumpleto sa watermark at security threads na may layuning guluhin at sirain ang ekonomiya ng Britain mula sa loob. Ang plano ay itapon ang mga pekeng pera mula sa ere o paikutin ito sa merkado
upang lumikha ng malawakang kaguluhan sa pananalapi. Bagamat hindi tuluyang naisakatuparan, ang operasyon ay umabot sa puntong muntik ng magtagumpay. Makalipas ang digmaan, natagpuan ang mga printing tools at pekeng pera na tila galing sa isang spy thriller. Hanggang ngayon, nakatago ito sa mga museo at nagsisilbing paalala kung gaano kakomplikado at matalino ang ilang taktika ng digmaan na hindi kailanman umalingaw-ngaw sa mga baril, kundi sa papel at tinta. Number 3. Gintong lihim ng Merkur. Noong 1945, sa pagwawakas ng digmaan sa Europe, isang maliit na bayan sa Germany na tinatawag na Merkur ang naging sentro ng isang napakalaking tuklas. Sa ilalim ng isang luma ngunit malalim na salt mine, natagpuan ng mga American forces ang tinatawag na Merkur's Mine Treasure, isang imbakan ng mahigit 100 tons ng ginto, dayuhang pera, mamahaling sining at personal na gamit ng mga biktima ng Nazi. Kasama rito ang mga alahas, paintings ni Rembrandt at maging mga gintong ngipin ng mga bilanggo sa kampo. Hindi lamang ito isang kayamanang material, kundi isang masalimuot na tala ng kasaysayan at kalupitan. Ang mismong si Eisenhower ay bumaba sa minahan upang makita ang yaman na iyon gamit ang sariling mata. Ang lugar ay tila imbakan ng kasalanan at kayamanan, at ang bawat crate na bumungad sa mga sundalo ay may kwentong kaakibat. Kwento ng pandarambong, pagkasira at muling tagbawi ng katotohanan. Hanggang ngayon, bahagi ng kayamanang ito ay naka-exhibit bilang paalala ng halaga ng kultura at buhay na ninakaw sa panahon ng kaguluhan. Number 2. Lihim sa kalaliman. Sa ilalim ng malamig at madilim na tubig ng Atlantic at Baltic Sea, isang serye ng mga makasaysayang kayamanan ang natagpuan ng mga divers, ang mga natitirang bahagi ng Enigma machines ng Nazi Germany. Hindi ito ordinaryong makinilya kundi mga advanced encryption devices na ginamit upang magpadala ng mga lihim na utos sa mga submarino o U-boats noong panahon ng World War II. Sa sandaling nalaman ng Allied Forces ang sikreto ng mga makina at nabasag ang code, nagbago ang takbo ng digmaan. Makalipas ang ilang dekada, ang ilang Enigma machines ay muling lumitaw mula sa mga lumubog na barko. Karamihan ay nadiskubre sa tinatawag na Graveyard of the Atlantic, at ilan pa ay napulot sa mga fishing nets ng Baltic. Kahit kinain na ng kalawang ang ilang bahagi, maingat itong ni-restore at ngayon ay ipinapakita na sa mga museo bilang simbolo ng intelligence warfare. Sa likod ng bawat pindutan ng makinang ito ay nakatago ang mga desisyong bumago sa mundo, mga lihim na binuhay muli mula sa kailaliman ng karagatan. Number 1. Takas ng digmaan. Sa isang lugar na sadyang itinayo upang walang makatakas, ang Stalag Luft 3, isang high-security POW camp ng Nazi Germany, ay isinilang ang isa sa pinakamapanganib at pinakaambisyosong prison breaks sa kasaysayan. Ang Great Escape Tunnel na tinaguriang Hari ay may habang higit 330 feet at lalim na 30 feet at ginawa gamit ang kamay at makeshift tools ng mga bihag. Tila imposible ang plano, ngunit naisakatuparan ito ng may kasamang talino, tiyaga at tapang. Nang simulang hukayin muli ng mga eksperto ang site makalipas ang ilang dekada, hindi sila makapaniwala sa mga nakita nila. Kumpletong rail systems, ventilation shafts, at ilaw na pinagana gamit ang mga kable mula mismo sa kampo. 3 lang ang matagumpay na nakatakas sa 76 na lumusot sa tunnel, ngunit ang buong operasyon ay naging simbolo ng hindi matitinag na determinasyon sa gitna ng kawalan ng kalayaan. Isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon, may liwanag ng pag-asa at talino ng tao ang handang maghukay ng sariling landas palabas.